Sa kustodiya ng NBI mananatili ang mga ahenteng humabol kay Senator Bato de la Rosa na ipinasight in contempt ng Senado. Ang detalye ng habulan kahapon sa pagtutok live ni Ian Cruz. Ian! Yes, Vicky, patuloy nga ang investigasyon ay sinasagawa ng Office of the Sergeant at Arms doon sa mga NBI agents na humabol at nagtangkang mang-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, sa kasagsagan ng pagtunog ng quorum bell, dumating sa ground floor parking ng Senado ang sasakyan lulan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Dumiretso siya sa hallway patungong hagdanan ng session hall ayon sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Initially kasi si General Bato naman naglalakad lang siya but when they noticed na may humahabol sa kanila, then doon sila nagsimulang tumakbo. Pagsapit niya ito sa area na ito, dito na nga niya napuna na may mga humahabol sa kanya. Kaya naman dito na bumilis ang paglalakad ni Senador de la Rosa dahil nga may mga humahabol na sa kanya. Kaya dito sa hagdan talagang nagmamadali siya. At sa kamamadali nga niya, pagtapat dito sa area na to, dito nadapa ang senador, muli siyang pumanik at saka pumasok dito sa pintuan na ito at sa likod na po nito yung plenaryo ng Senado. Nakaalpas si De La Rosa sa mga humahabol na ahente ng National Bureau of Investigation o NBI na magsisilbi sana ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Nakarating sa session hall si De La Rosa at galit na galit. Pasok ko dito sa baba, may nakaabang na ng mga NBI, mga kasibilyan. Inarang ako at ayaw ako pakyatin. So nakipag-wrestling ko sa kanila kasi pipigilan ako nagtatawagan na dito. Isinailalim sa protective custody ng Senado si Bato, alinsunod sa mosyon ni Senador Rodante Marcoleta. Kinatigan din ng mga senador ang mosyon ni Senador Joel Villanueva na i-cite in contempt ang mga ahente ng NBI na humabol kay De La Rosa. Para makilala sila ay agad iniutos ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na i-lockdown ang Senado. Sa ulat naman kay Cayetano nang nag-resign na Sergeant at Arms, lumabas sa pasado alas 7 ng umaga nang makipag-coordinate sa kanya si NBI NCR Chief Atty. Donggalo, kaugnay sa isang arrest warrant. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. Ayon pa sa ulat, ipinakita umano ang warrant kay nooy Senate President Tito Soto. Pero sabi ni Soto, hindi naman niya alam na magpapakita si De La Rosa sa Senado. Little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. When I said, coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto. Hindi Kung ganun pinayagan ang man kayo, they're my witnesses, I'm just Senate President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag makipaghabulan kayo, di ba? So, ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo? And then, medyo hindi niya na sinagot yun. Habang naka-lockdown ng Senado, ay nagkaroon ng komosyon sa harap ng lobby ng Senado. Sugatan ng isang miyembro ng OSAA nang harangin umano ang mga taga-NBI na lumabas ng gusali bandang 7:30 kagabi. Still confined in Makati Med. We are still getting the medical bulletin, but as of last night, I think he's already in stable condition. Bandang alas 10 kagabi ay napagkasunduan ni Cayetano at NBI Director Melvin Matibag na kikilalanin ng NBI ang pagsasailalim sa protective custody kay De La Rosa kahit may ICC arrest warrant. Habang sa kustodiya naman ng NBI mananatili ang mga ahenteng humabol kay De La Rosa kahit cited in contempt ng Senado. The Senate President agreed that he will be under, all those NBI who is in contempt will be under custody. And we will have a change of her own finding. Pinayagang umalis ng Senado ang 9 na tauhan ng NBI. Anytime
the Senate will request their presence, the NBI will present them. Sa ngayon, patuloy na sinisiyasat ng OSAA kung sino sa mga ahente ang may pananagutan. Ayon sa bago nilang pinuno na nagsilbing Sergeant at Arms sa ilalim ni dating Senate President Cheese Escudero. Ang agreement kasi namin with the NBI, there will be a joint investigation. Pag-aaralan na rin ng kampo ni De La Rosa ang ikakasang legal na hakbang laban sa mga nagtangkang umaresto sa kanya. We are discussing about it, but as to whether or not we will continue in doing that, under consideration pa po yan. Until further notice ang elevated alert status ngayon sa Senado. Vicky, sinabi naman ni Senador Ping Lacson na kung wala naman sa isang committee hearing ay dapat ay indirect contempt lamang at hindi direct contempt ang pwedeng isampa doon nga sa mga ahente ng NBI. Dapat din daw silang pagpaliwanagin, pero nabanggit din ni Lacson na procedurally faulty ang nangyari kahapon. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva na patungkol doon sa nangyari sa isang miyembro ng OSAA, kung wala daw magsasampa ng kaso doon sa mga NBI agents, nakahanda raw siyang gawin ito. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.